Inaanila no, ato iskutan ang BSKE no, ang barangay ang sangguniang kabataan elections no. Kahimuduman nga daghang mga minggawas sa mga social media nga mga fake news na moingon mo ba na uban nga moingon nga stand na moingon nga dayon ang election. Of course, ang gibasihan nato ang katong kang Erwin Garcia no nga madayon ang gitawag nato og kanang registration. Pagpadayon ang iyang registration sa August 1 up to 10 no. Pero sa tinuod lang natural si Erwin Garcia magbase gyapon siya sa katong ratified bill sa Congress, sa House of Representatives and the Senate nga naa na karon sa lamisa mismo ni President Marcos, either permahan ni Marcos or ibito. Alright, no? Pang ako lang, don't believe those who are spreading false information on social media, because some are saying that the election will be on December 1. Napoy miingon nga will be adto na daw sa next year November. Pero sa tinuodang wapay klaro kay kana laging gingon na to nga ang House Bill ratified bill, ang versions of bill nga katong Senate bill sa Congress right now. Sa Congress na. So karon adunay two versions no. Two versions of bill, House bill and Senate bill, di ba? Kay so ang para lang sa kuha ayaw lang dili kita magtuo-tuo anang mga giingon nga madayon dili ang registration natural diskusyon na ni Erwin Garcia na nagana lang siya pero siya mismo di pa niya matumbok kung madayon ba gyud mismo ang election o dili kay naapa na sa kamot ni Marcos karon. Alright no. However, ang mao ni giingon nga moingon si dili lang kita may moingon nga this is still just a bill no. The registration of voters was supposed to be on July 1. Only from July 1 to 11. Pero unsay nahimo para akato kay para sa December 1 nga election. Pero unsay nahintabo, but if this is going to be reset to November 2026, unta ang election sa 2026. July 1 dayon December. Pero kung panalitan kanang August nga di wa pagyapon ay klaro kay labi na wa pagyud pirmahin ni President Marcos sa may tabo nga bisiguro ta kabalo nga ang election gud adto dai sa November, di ba? So it should also be reset so that the COMELEC can extend the restriction. So Oni giingon karon, the problem is that the spokesperson, ang problema man gud ni Claire Castro ato ang PCO secretary si Claire Castro, that di ba? Ang kana bang ratified sa ato ang spokesman no nga wala pa dai na sa kamot ni Bongbong Marcos. Sa ato pa mao nay giingon ug sa kuan pa na galutaw-lutaw pa. Galutaw-lutaw pa kay wala pa ni sa kamot ni President Marcos ang maong enroll bill no. Ang problema lang kay ang late ang giingon ni Castro, di ba? Ang atong spokesperson manggod was late in announcing that the enrolled bill had not yet been received by the president. Even though it has been 1 month, it has been a month since it was ratified. So after the announcement, siguro basig naana na karon after the announcement naana na karon mismo sa kamot na sa kuan na sa kamot ni Bongbong is it seems that it is already on the president desk. Pass it now, right now. So mabitaw na karon nga si Erwin Garcia ato lang last Wednesday no, nag-inquire siya about the status of the enrolled bill or reconciled version under the measure that ato manggong version manggod nila manggod November ang election ato, di ba? November manggod ato. Tungod atong November kay ang katong kang kuan manggod ang katong sa Senate bill manggod is 11 kwanto siya 4 years no ang proposal ato sa Senate bill no under the measure the term of office for BSKA will be extended to 4 years pero 3 terms sa Senate, pero sa Congress is under the measure sa Congress sa katong bill nila is 6 years 2 terms, so
change from the present 3 years. 3 years sa dapat sila, di ba? So karon mo na ilang reconcile. Mao bitaw ta nga balik ta sa gitawag nato og kanang bicameral. Importante man to nga kana mag bicameral man good. Alright, no, balik ta sa Bicameral Conference Committee in the Philippines. Crucial gini siya nga part para sa legislative process, you know. Crucial is between the reconcile para at least ma-reconcile ang differences between the House of Representatives and the Senate on a particular piece of legislation. Kay wala man ikapariha ang ilahagong ang version man gud, ana sa ni kada iyang version, no. Mamataw sa gikaingon ako 4 years si saying is Aimee na nga author, no, si Aimee ang author na 4 years 3 terms ang andi sa House of Representatives ang author si Congressman Martin Romualdez nga 2 terms 6 years to. So ang Bicameral Conference Committee do balikta. So importante magyutos lang mabitaw to nga dili na mabaliwala. Mabitaw na nga moingon po si Erwin Garcia maghulat na nagtato kay total na ni gipasa ang Congress o ang Senate dito sa nga enroll bill sa nanay na gihimo is lagi ratified na, no? So nakadepende subot nakadepende pagyapon si Erwin Garcia sa maong ratified bill sa House of Representatives the Senate. Yan naman. Ang Bicameral Conference Committee manggod sa Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng legislation, no? Lalo na kapag nagkakasalungat ang mga version, no? Mga version ng isang panukalang batas mula sa mababang kapulungan at Senado. So, mao na diha. Karon, bumuo silang ng bawat kapulungan ang mga kasapi sa committee na karaniwang binubuo ng mga kinatawan mula sa parehong kapulungan. So, mao na to nga during the meeting, nanis gihimo nga members review the provisions of both versions of the bill, no? So, ang nahitabo nagit sila na uyunan. So, sa mga pagpupulong, nire-review nila katong ilahang version, nire-review nila ng mga kasapi, ng mga provision, ng parehong version ng panukalang batas. Itong parehong version ng Barangay Sangguniang Kabataan election. So, therefore, they negotiate, and attempt to reach the contentious issues na yung mga certain amendments. So siguro para maplanchado and maybe proposed and compromise maybe sought to reconcile differences. So once an agreement is reached, mauna to nga ang committee drops, no, a report that outlines the final versions of the bill. Na to'y na-finalize sila, so which includes the agreed upon during the conference. So kapag umabot na sa kasunduan, no, nagsusulat ang committee ng ulat na naglalarawan sa panghuling version ng panukalang batas na kinabibilangan ng mga napagkasunduang probisyon sa Senado at sa House of Representatives, yung version ng panukalang batas na kinabibilangan ng mga napagkasunduang probisyon at anumang mga pagbabago na ginagawa sa panahon ng komperensya nila. Kaya yun, itayin na lang natin. Ayaw lang yun. Ako lang hangyo. Ayaw yun magtuuan ng mga giingon diya sa gawas nga basta do not believe. This is what ako ma-advise sa inyo nga. Don't believe those who are spreading false information on social media. Some are saying that the election will be on December 1. Then apoy wingon gabi next November, but sa tinuod lang wala pa. Kay wala pa. Bisan si Erwin Garcia gahulat pagyapon mismo sa ratified version nga naa naman gani na karon sa lamisa ni President Marcos.